Hello mga karelasyon, ladies and gentlemen. Napansin mo ba sa sarili mo na parang hirap kang makakuha ng atensyon ng opposite sex? Ibig sabihin, walang nagkakagusto sa iyo. Napakabihira. So, wala kang love life. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga maaring mga dahilan kaya hindi mo nakukuha ang atensyon ng tao na nagugustuhan mo. So, kung nakaka-relate ka, manood ka. Number 1, ito yung meron kang negative attitude. So, madalas ito yung downfall ng karamihan na hindi nila alam na meron pala silang ganitong katangian. Alam nyo, ang mga tao, kahit nakikita ka naman na nandyan ka, napapansin ka kasi may itsura ka naman. Pero bakit tila aloof sila sa iyo? Iyon pala, meron kang attitude. Okay? At ang attitude na yan, dalawa lang naman yan eh. Negative or positive. Kapag yan ay nasa mali, sigurado na ma-turn off agad-agad yung nakakakita sa iyo. So, i-assess mo ulit yung sarili mo. Back to the drawing board. Magsalamin ka. I-check mo kung ano nga ba ang ginagawa mo. Okay? So, nasa pag-uugali yan. Nasa pagkatao mo yan. Kapag maayos ka na tao, maayos ang mga ginagawa mo, mga sinasabi mo, mga galaw mo, I'm sure na you will attract people. And, syempre, kasama na dyan yung mga magkakagusto sa iyo. Number 2, ito yung lack of self-care. Ito yung ginagawa mo sa sarili mo para mag-improve ka, para mag-upgrade ka, para sa sarili mong kabutihan. So, since ang usapan natin ay attraction, umpisahan mo sa physical na ikaw. Self-care. So, literal nandyan yung personal hygiene, yung pagiging malinis mo sa katawan. Alam nyo, ladies and gentlemen, kahit ikaw ay napakaganda, guwapo, ang lakas ng dating mo, pero wala kang kalinisan sa katawan, sa laulak ka sa sarili mo, mapapansin agad yan ng mga tao sa paligid mo. Kasi nakikita nila, naaamoy nila. Ganun lang kasimple yun. Mata at ilong ang gumagana sa ganyan. At kapag napansin nila na ganyan ka, automatic na madidismaya yan kahit na type ka na ng mga tao sa paligid mo. At syempre, yung kung paano mo ayusin ang sarili mo, pananamit mo, kung paano mo piliin yung mga isinusuot mo, yung mga nababagay sa iyo. Napakahalaga dyan ay komportable ka sa isinusuot mo. Malinis ka sa katawan, maayos kang manamit, sinisiguro mo na presentable ka, tiyak kapag ganyan, mapapansin ka. Number 3, ito yung walang social effort. So ito yung ikaw yung tao na pinipili na maging private. Walang masama sa ganitong choices mo, okay? Actually, napakaganda yan pagdating sa kapayapaan, peace of mind. Kasi malayo ka sa ingay, sa kaguluhan. Pero madalas ang mga ganito, what is at stake is yung love life or yung pagkakataon na may makikilala ka or may makikipagkilala sa iyo. Since pinili mo yung magiging private na tao, most of the time, ikaw ay nasa bahay lang. Kapag ikaw ay may trabaho, ang routine mo palagi is trabaho, bahay, trabaho, bahay. Paulit-ulit lang yung cycle. At tuwing meron kang vacant na time, hindi ka lumalabas. Mas pinipili mong manatili doon sa comfort zone mo, sa bahay. Hindi ka na rin nagiging active sa social media, na kung saan, dyan, karamihan, nag-uumpisa ang mga pag-uusap, pagkikilala ng ibang mga tao. So, napakaliit yung chances na may makakakita sa iyo. Kapag ganoon talaga, mahirap, napakahirap na magkaroon ng tao na
magkakagusto sa iyo dahil ikaw ay naging invisible na literal. Kahit napakaganda mo, napakagwapo mo, kung ikaw naman ay nagkukulong dyan sa lungga mo, napaka-imposible na merong makakakita sa iyong itinatagong kagandahan. Number 4, ito yung unrealistic standards. Alam nyo, ang pagkakaroon ng standards ay napakahalaga sa isang relasyon or kapag papasok ka pa lang sa relasyon. Pero dapat ang mga standards mo ay realistic. Huwag kang maglatag ng mga boundaries or mga rules mo na napaka-imposible, na out of this world yung mga panuntunan mo. Aba, tandaan mo, walang taong perpekto. Lahat tayo may mga kahinaan, may mga flaws. Kaya kapag yung mga inilalagay mong mga pamantayan ay tila ba napaka-imposibleng maabot, ay nako, sigurado natatanda kang dalaga or binata kapag ganyan. Kaya dapat yung mga inilalagay mo na mga standards mo, yung alam mo na tama at kaya namang gawin. Okay? Yung iba kasi dyan, nabubuhay sa pantasya. Akala nila, ganon ang perception nila sa relasyon. Hindi po. Ang relasyon, nandiyan yung mga pagkakamali. Nandiyan yung sari-saring personality ng taong makikilala mo. So, kung yung mga inilalagay mong boundaries ay napakatataas at napakahirap gawin, nako, walang mangyayari sa iyo, okay? Ikaw ay magmumukmuk for life kapag ganyan. Number 5, no ambition shown. Ito yung wala kang ambisyon sa buhay. Wala kang mga clear na goals. Kumbaga, ikaw yung tao na pa-relax-relax lang, papetiks-petiks lang. Nako, hindi pwede yan sa totoong buhay. Alam mo, kapag binata ka or dalaga ka at ganyan yung ginagawa mo, siguro okay lang yan kapag hindi ka na papasok sa relasyon. Pero kapag nangangarap ka rin na magkaroon ng taong mamahalin at mamahalin ka, at ganyan naman ang ginagawa mo, tambay, pa-chill-chill lang dyan, maghapon kang walang ginagawa, walang magkakagusto sa iyo. Meron man, yung katulad mo rin. Hanggang ganun lang ang mangyayari sa inyo. Cellphone ang inaatupag maghapon. Napakatamad ninyo. Ay nako, walang mangyayari talaga. Kahit ikaw ay napakaganda at gwapo, turn off agad-agad yan sa taong nakakakita sa inyo. Number 6, no work-life balance dahil napaka-busy mo. Busy, may trabaho ka nga, pero ang focus mo lang is yung trabaho mo. Wala na. So yung life balance, hindi na balance. So paano na yung ibang aspeto ng buhay mo? Social life, love life, wala na. Kasi ikaw ay nakatutok lang sa iisang bagay, yung pinagkakabisihan mo. At madalas, trabaho or career yan. Kung gusto mo na magkaroon din ng taong nagmamahal, dapat maging balanse ang lahat. May time for work, may time for pleasure, relaxation, may time ka sa sarili mo. Lumabas ka sa iyong comfort zone. Life balance means dapat nandiyan yung relaxation, yung work, nakikipagkilala ka sa ibang mga tao. Kahit mag-isa ka, kapag lumalabas ka, nakikita ka pa rin ng ibang mga tao. At tumataas yung chances na may makikilala ka. Oo nga, ang ganda-ganda ng karir mo. Nabibili mo lahat ng gusto mo, pero hindi lang yan ang nagbibigay ng fulfillment at kasiyahan sa isang tao. Darating yung time na hahanapin mo ang isang taong mamahalin mo at mamahalin ka rin. Ika nga, no man is an island. Kailangan natin ng ibang tao para mag-exist sa mundo. Number 7, comfortable being alone. Nako, so similar ito doon sa
gusto lang sa bahay, gusto lang mag-isa lagi, eto na yun. Sanay na sanay ka ng mag-isa. At madalas, yung mga ganitong mga tao, ayaw nila sa mga crowded na lugar, sa mga may mga maraming tao, umiiwas sa mga ganyang setup. Napakahirap po ng ganyan kasi kapag yung comfort mo ang laging pinipili mo, hindi ka makakalayo, lalo na sa usaping relasyon. Alam mo, kapag gusto mong makikipagkilala or may taong makikilala ka, lumabas ka sa comfort zone mo. Sa umpisa lang, yung pagiging uncomfortable. Pero kapag nasanay ka na, nakakapag-adapt ka rin. Lahat naman ng tao nakakapag-adapt, nag-a-adjust sa mga sitwasyon. At yan ang dapat mong gawin. 2,000 years later. So, ladies and gentlemen, ayan po lamang ang iilan sa napakaraming mga dahilan kung bakit hindi ka napapansin o walang nagkakagusto, hindi ka nagkakaroon ng love life dahil sa mga gawain na yan. It's never too late to change. Baguhin mo. Kung gusto mo ng relasyon, ng taong magmamahal sa iyo, baguhin mo itong mga nakasanayan mo.